Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa salita ng Panginoon. Ang tubig na hindi nagkakulang. Si Kristo, ang bukal ng buhay at pinagmumula ng buhay na walang hanggan. Isang masusing paliwanag ng Juan Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 14. Pangunahing talata, Juan Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 14. Sumagot si Jesus, ang sinumang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging sa kanya tulad ng bukal na umaapaw hanggang sa buhay na walang hanggan. Pamagat ng mensahe, ang tubig na hindi nagkakulang. Pangalawang pamagat, ang buhay na tubig ni Kristo, ang pagkabusog ng kaluluwa, at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Tatlong pangunahing punto, ay, ang mga balon sa lupa ay nagbubusog ng panandali, ngunit hindi makapupuno sa kaluluwa, Juan Kapitulo 4 versikulo 13. 2. Nag-alok si Kristo ng buhay na tubig na bumubusog sa pinakamalalim na uhaw ng puso, Juan Kapitulo 4 versikulo 14a. 3. Ang buhay na tubig ni Kristo ay nagiging bukal sa loob na umaapaw patungo sa buhay na walang hanggan, Juan Kapitulo 4 versikulo 14b. Panimula, dalawang uri ng tubig. Inihaharap ng Juan Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 14 ang isa sa pinakamagandang paghahambing sa turo ni Jesus. Ang tubig sa balon ang tubig na nagmumula kay Jesus. Nagbubusog ng panandali lamang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kailangang patuloy na igibon mula sa labas nagiging bukal sa loob ng tao. Para sa pangangailangan ng katawan umaabot sa kaluluwa. Kailangang balikan ng paulit-ulit lumilikha ng buhay na dumadaloy mula sa Diyos. Kinausap ni Jesus ang babaeng Samaritana na may dalang karaniwang sisidlan. Ngunit alam niya na ang kanyang uhaw ay hindi lamang pisikal, ang kanyang buhay ay nagpapakita ng paghahanap ng tunay na pagkabusog. Nakaranas siya ng pag-ibig, pagkabigo, pagtatakwil, at pagkasira, ngunit may puwang na hindi mapupuno ng anumang bagay sa mundo. Kaya't inilipat ni Jesus ang usapan, mula sa tubig sa balon patungo sa buhay ng kaluluwa. Ang pangunahing katotohanan, walang anuman sa mundong ito ang makapupuno ng lubusan sa kaluluwa, dahil ang puso ng tao ay nilikha para sa Diyos. Tanging si Jesu Kristo ang makapagbibigay ng buhay na tubig na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Konteksto ng Juan Kapitulo 4. Dumaan si Jesus sa Samaria, umupo sa tabi ng balon ni Jacob, at nakipag-usap sa isang babaeng dumating upang umigib. Nagulat siya dahil Hudyo si Jesus at Samaritana siya. Ibinunyag ni Jesus ang higit pa. Kung alam mo ang kaloob ng Diyos, Juan Kapitulo 4 versikulo 10. Nag-alok siya ng buhay na tubig, ngunit sa una ay inakala ng babae na pisikal na tubig ang tinutukoy niya. Madalas itong makita sa Ebanghelyo ni Juan, ginagamit ang mga bagay na nakikita upang ipaliwanag ang katotohanang hindi nakikita. Pisikal na bagay espiritual na katotohanan. Kapanganakan bagong kapanganakan sa Espiritu, Juan Kapitulo 3. Tinapay buhay na nagmumula sa Diyos, Juan Kapitulo 6. Liwanag kaliwanagan ng katotohanan, Juan Kapitulo 8. Pastol kaligtasan at pag-aalaga, Juan Kapitulo 10. Pagkabuhay-buhay na walang hanggan, Juan Kapitulo 11. Tubig buhay na nagmumula sa Espiritu, Juan Kapitulo 4. Ay, ang mga balon sa lupa ay nagbubusog ng panandali, ngunit hindi makapupuno sa kaluluwa. Ang sinumang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, Juan Kapitulo 4 versikulo 13. Totoong nakapagbibigay ng ginhawa ang tubig sa balon, ngunit hindi ito permanente. Babalik at babalik ang babae. Mauuhaw siya ulit. At mauuhaw tayong lahat, kung sa mga bagay na panandalian tayo kakapit. Pag-aaral sa salita, uminom. Ang salitang Griego na ginamit ay nagpapahiwatig ng pagtanggap ng personal. Hindi nakakatulong ang tubig kung tinitingnan lang, kailangang inumin. Ganoon din ang kaligtasan, hindi sapat na malaman lang ang tungkol kay Kristo, kailangang tiwalaan siya ng buong puso. Ang buhay na tubig ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangako ng mundo, ang pagkabigo ng mundo. Laging sinasabi ng mundo, kapag nakuha mo ito, magiging masaya ka na. Kapag mayaman na ako, kapag may trabaho na akong maganda,
Kapag may kasama na akong mamahalin. Kapag nagtagumpay na ako, ngunit pagkatapos makamit, may kulang pa rin. Mauuhaw ka ulit. Bakit? Dahil ang mga bagay na panandalian ay hindi makapupuno sa kaluluwang nilikha para sa walang hanggan. Hindi masama ang mga bagay, kapag maling inaasahan. Hindi masama ang pera, pamilya, pagkain, pagkakaibigan, o tagumpay. Ang problema ay kapag hinihingi natin sa nilikha ang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ginagawa nating Diyos ang mga biyaya. Ang babala ni Jeremias, 2 kasalanan ang ginawa ng aking bayan, iniwan nila ako, ang bukal ng buhay na tubig, at gumawa sila ng sariling imbakan ng tubig, mga sirang imbakan na hindi makahawak ng tubig, Jeremias Kapitulo 2 versikulo 13. Ang Diyos ang bukal, ang tao ang gumagawa ng sarili niyang balon. Patuloy na dumadaloy, may sira, tumatagas, nawawala. Walang hanggan panandalian. Sapat at lubos, kulang at hindi sapat. Paglalarawan, parang timba na may butas. Puno mo, nawawala. Puno mo ulit, nawawala. Hindi sapat ang dagdagan, kailangang palitan ang sisidlan. Ganoon tayo, paulit-ulit tayong naghahanap sa iba't ibang bagay, ngunit mauuhaw pa rin hanggat hindi kay Kristo nakatuon ang puso. Pagsasabuhay. Tanungin ang sarili. Saan ako patuloy na bumabalik upang makaramdam ng pagkabusog? Saan ako pumupunta kapag ako ay pagod, malungkot, o walang laman ang puso? Ang buhay Kristiyano ay patuloy na pagbabalik kay Kristo, hindi dahil siya ay nauubusan, kundi dahil siya ang hindi mauubos na pinagmumulan ng buhay. 2. Nag-alok si Kristo ng buhay na tubig na BUMUBUSOG sa pinakamalalim na uhaw ng puso. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Juan Kapitulo 4 versikulo 14. Pansinin ang salitang, ibibigay ko. Ang pinagmumulan ay si Kristo. Ang kaloob ay nagmumula kay Kristo. Ang buhay ay dumarating sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagkabusog ay matatagpuan kay Kristo. Hindi lamang itinuturo, siya ang nagbibigay. Hindi lamang sinasabi ni Jesus kung saan matatagpuan ang kaligtasan, siya mismo ang kaligtasan. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ang ilaw ng mga tao, Juan Kapitulo 1 versikulo 4. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, Juan Kapitulo 11 versikulo 25. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, Juan Kapitulo 14 versikulo 6. Ang buhay ay hindi lamang taglay ni Kristo, si Kristo ang buhay. Ang kaloob ay malayang ibinibigay. Ang kaligtasan ay regalo, hindi pasahod. Hindi nakakamit sa gawa, tinatanggap sa pananampalataya. Sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ninyo ito nagawa, kundi kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng inyong gawa, upang walang sino man ang makapagmalaki, Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Ang buhay na tubig ay nagpapaalala, ang kaligtasan ay lubos na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Hindi na muling MAUUHAW. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaramdam ng hirap, lungkot, o pangangailangan, nararanasan pa rin natin ang pagsubok. Ngunit ang pinakamalalim na uhaw ng kaluluwa ay napupuno na kay Kristo. Hindi na kailangang maghanap ng iba, dahil siya ay sapat na. Hindi sapat-sapat si Kristo. Pero dagdag katayuan, dagdag tagumpay, katumbas kulang pa rin si Kristo lang, katumbas sapat na. Kristo dagdag mabuting gawa, katumbas hindi kaligtasan, si Kristo lang katumbas kaligtasan. Kayo ay lubos na mapupuno sa Kanya, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 10. Ang buhay na tubig at ang Espiritu Santo. Ipinapaliwanag ni Jesus sa Juan Kapitulo 7 versikulo 38 hanggang 39. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, tulad ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng buhay na tubig, Juan 38 minuto pasado alas 7. Ipinapaliwanag ni Juan, tinutukoy niya ang Espiritu, Juan Kapitulo 7 versikulo 39. Ang buhay na tubig ay malapit na nauugnay sa gawain ng Espiritu Santo. Binubago ang puso, naninirahan sa loob ng mananampalataya. Pinababanal at pinatitibay, nagbibigay lakas at pag-asa, nagbubunga ng kabutihan. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi lamang panlabas na gawi, ito ay buhay ng Diyos na gumagawa sa loob ng tao. Pagsasabuhay, huwag na maghanap sa iba. Kung si Kristo ang buhay na tubig, huwag na tayong maghanap ng pagkabusog sa iba.
Maaari mong pahalagahan ang mga biyaya ng Diyos nang hindi ginagawang pundasyon ang mga ito. Kapag nagbago ang lahat, si Kristo ay nananatili. Kapag nabigo ang tao, si Kristo ay nananatili. Kapag nawala ang kayamanan, si Kristo ay nananatili. Kapag natuyo ang iba pang balon, si Kristo ay nananatili. Paglalarawan, parang bahay na may ilaw, maganda ang tingin, ngunit kapag naputol ang kuryente, madilim. Ganoon tayo, ang mga bagay sa buhay ay maaaring maganda, ngunit kung walang koneksyon kay Kristo, mauubos din. Kailangan natin ang buhay na Kristo, hindi lamang gawain panrelihiyon. 3. Ang buhay na tubig ni Kristo ay nagiging bukal sa loob na umaapaw patungo sa buhay na walang hanggan. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging sa kanya tulad ng bukal na umaapaw hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito ang pinakamagandang larawan, hindi lamang isang inumin, kundi isang bukal. Magiging sa kanya, ang pagbabago mula sa loob. Ang Kristyanismo ay hindi lamang pagsisimba, pagsunod sa ritual, pag-alam sa mga talata, paggawa ng mabuti. Ito ay bagong buhay na lumalabas mula sa loob. Pag-aaral sa salita, bukal, at umaapaw. Ang salitang ginamit ay nagpapahiwatig ng umaagos na tubig, hindi nakaimbak, hindi nakatigil, patuloy na dumadaloy. Ang buhay na nagmumula kay Kristo ay hindi mananatili sa sarili, dadaloy ito patungo sa iba. Ang balon sa labas, ang bukal sa loob. Kailangang igiban kusang dumadaloy. Panandalian walang hanggan. Para sa sarili umaapaw patungo sa iba. Buhay na walang hanggan. Hindi lamang mahabang buhay, ito ay kalidad ng buhay na nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesu Kristong iyong isinugo, Juan Kapitulo 17 versikulo 3. Nagsisimula na ngayon, at magpapatuloy magpakailanman. Ang bukal ay dapat damaloy. Ang tunay na buhay ay lumalabas patungo sa iba. Tinatanggap mula kay Kristo, ibinibigay patungo sa iba. Biyaya magpatawad din. Kapatawaran magpatawad din. Habag magmalasakit din. Ebanghelyo ibahagi rin. Pag-asa magpalakas din. Maging maliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang inyong Ama sa langit. Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Ang babae ay naging halimbawa. Iniwan niya ang kanyang sisidlan, hindi na iyon ang pinakamahalaga. Pumunta siya sa bayan at nagsabi, "Halikayo, makita ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa, baka siya na ang Kristo." Juan Kapitulo 4 versikulo 29. Dumating siya, umalis siya. May dalang sisidlan, may dalang patoto. Naghahanap ng tubig, naghahayag ng tagapagligtas. Nag-iisa, naging saksi sa marami. Uhaw na uhaw, busog at puno ng pag-asa. #tanong aksyon. Isang saan ako naghahanap ng hindi kayang ibigay kundi si Kristo lang. Balikan ang Diyos, hindi makakapuno ang tao, tagumpay, o kayamanan. May koneksyon ba ako sa bukal araw-araw? Manalangin, magbasa ng salita, sumamba, hindi lang paminsan-minsan. 3 puno ba ako ng gawain pero uhaw pa rin? Ang sagot ay hindi dagdag na gawain, ang sagot ay si Kristo. 4 na dumadaloy ba ang buhay ng Diyos sa iba sa pamamagitan ko? Magmahal, magpatawad, magbahagi, huwag maging imbakan, maging daluyan. 5 Sino ang maaaring sabihan, halikayo kay Kristo? Ibahagi ang iyong kwento, hindi ka perpekto, kilala mo lang ang tagapagligtas. Para sa mga naglilingkod, mag-ingat, maaaring tayo ay abala sa pagbibigay ng tubig, habang tayo mismo ay nauuhaw. Maaaring ipangaral si Kristo, habang napapabayaan ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Uminom ka muna bago ka magbigay. #aral. Isa si Kristo ang pinagmumulan ng kaligtasan. Hindi gawa, hindi katayuan, si Kristo lang ang sapat. 2 Si Kristo ang bumubusog sa kaluluwa. Hindi makapupuno ang mundo, tanging pakikipag-ugnayan sa Diyos. 3 Ang buhay ni Kristo ay dumadaloy palabas. Hindi para sa sarili lang, tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala. Ang mundo ay nagsasabi, si Kristo ay nagsasabi, kailangan mo pa ng higit pa. Lumapit ka sa akin. Ang susunod na tagumpay ang magpapasaya sa iyo. Ako ang iyong buhay at pag-asa. Hanapin mo ang iyong halaga sa iyong nakakamit. Tanggapin mo ang kaloob ng Diyos. Mayroon pang ibang balon. Ako ang bukal, hindi ka na mauuhaw. Ang balon ni Jacob ay makapagbibigay ng tubig para sa isang araw, si Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Ang mundo ay nag-aalok ng panandaliang ginhawa, si Kristo ay nag-aalok ng walang hanggang pag-asa. Paanyaya ng Ebanghelyo. Marahil ikaw ay tulad ng babaeng Samaritana, marami ng sinubukan, marami ng pinuntahan, ngunit may kulang pa rin. Naghanap sa relasyon, nag-iisa pa rin. Naghanap sa tagumpay, walang laman pa rin. Naghanap sa kayamanan, hindi sapat pa rin. Naghanap sa relihiyon, uhaw pa rin. Si Jesus ay nagsasabi sa iyo, lumapit ka. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago ka lumapit, hindi rin inayos ng babae ang kanyang buhay bago siya makilala. Lumapit ka kung ano ka, dala ang iyong pagkabigo, kahihiyan, uhaw, at pangangailangan. Si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay upang magbigay ng buhay. Ang kaligtasan ay kaloob, hindi sahod, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung alam mo ang kaloob ng Diyos, hihiling mo sana sa Kanya, at bibigyan Kanya ng buhay na tubig, Juan Kapitulo 4 versikulo 10. Lumapit ka kay Kristo. Uminom ka ng malalim. Huwag nang bumalik sa mga sirang balon. Sumamba ka sa espiritu at katotohanan. At pumunta ka, sabihin mo sa iba, halikayo, may bukal na hindi nauubos. Panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang bukal ng buhay na tubig. Patawarin mo kami sa paghahanap ng pagkabusog sa mga bagay na panandalian lamang. Turuan mo kaming makahanap ng lahat ng aming pangangailangan sa iyo. Kapag nagbabago ang lahat, manatili kang aming pinagmumulan. Kapag nauubos ang iba, manatili kang sapat. Punuin mo kami ng iyong espiritu, at gawin kaming daluyan ng iyong biyaya, upang ang buhay na aming tinanggap ay damaloy din patungo sa iba. Sa pangalan ni Jesus, siya ang aming tagapagligtas at bukal. Ang sinumang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Juan Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 14. Tandaan, ang mga balon ng mundo ay matutuyo. Ang biyaya ni Kristo ay hindi mauubos. Lumapit ka sa bukal. Uminom ka ng malalim. Hayaan mong damaloy ang iyong buhay sa iba. At anyayahan mo ang mga uhaw, kay Kristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.